Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang karunungan ni Rav Shaul na kilala bilang Apostol Pablo. Partikular na tinitingnan ang Anas Corinto Kabanata 8. Ang mga nanampalataya sa Corinto ay nahaharap sa isang napaka-praktikal na tanong. Ayos lang ba na kumain ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Sa kanilang panahon, ang mga paganong templo ay nasa lahat ng dako. At ang pinakamagandang karne sa palengke ay madalas na nanggagaling sa mga dambanang iyon. Nagsimula si Shaul sa pagsasabi ng isang malalim na bagay. Sinabi niya, ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Marami sa atin ay may kaalaman na ang Diyos-Diyosan ay wala. Ito ay piraso lamang ng kahoy o bato. Alam natin na mayroon lamang isang Elohim, ang Ama at isang Panginoon, si Yeshua ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya ay umiiral ang lahat ng bagay. Dahil alam nating hindi totoo ang Diyos-Diyosan. Pakiramdam natin ay malaya tayong kumain ng karneng iyon nang walang alinlangan. Ang ating teolohiya ay teknikal na tama. Ngunit narito ang pananaw na Hebreo. Ang kaalaman na walang tsesed, tapat na pag-ibig, ay maaaring humantong sa kayabangan. Nagbabala si Rav Shaul sa talata 7 na hindi lahat ay may ganitong kaalaman. May mga bagong mananampalataya na itinuturing pa rin konektado sa huwad na Diyos ang karneng iyon. Kapag nakikita nilang kumakain ang isang maturidad na mananampalataya, ang kanilang budhi na mahina ay nadudungisan. Hindi nila nakikita ang iyong kalayaan. Ang nakikita nila ay tila pagsamba sa Diyos-Diyosan at dinudurog nito ang kanilang espiritu. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Nilinaw ni Shaul na ang pagkain ay hindi naglalapit sa atin kay Adonai. Hindi tayo nagiging mas banal dahil kumakain o hindi tayo kumakain ng mga bagay sa mga gray areas na ito. Gayunpaman, ang ating mastery sa sitwasyon ay maaaring maging sanhi ng pagkatisod. Kung ang paggamit mo ng kalayaan ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng isang kapatid na ipinagkamatay ng Mesiyas, hindi mo lang nasasaktan ang taong iyon. Nagkakasala ka laban kay Yeshua mismo. Ito ang puso ng buhay mesyaniko. Hindi ito tungkol sa ano ang pinapayagan kong gawin, kundi ano ang pinakamapagmahal na bagay na gagawin para sa aking komunidad. Sa modernong panahon, maaaring pakiramdam mo ay malaya kang gawin ang ilang gawi. Ngunit kung ito ay magiging sanhi ng pagkatisod ng isang kapatid, hinihingi ng pag-ibig na isantabi natin ang kalayaang iyon. Ang tunay na kalayaan kay Yeshua ay ang kapangyarihang isuko ang ating mga karapatan alang-alang sa kaluluwa ng iba. Nililimitahan natin ang ating kalayaan dahil mas pinahahalagahan natin ang ating mga kapatid kaysa sa sarili nating mga kagustuhan. Ito ang kahulugan ng mapagsakripisyong pag-ibig. Naway pagkalooban kayo ni Adonai ng karunungan upang lumakad sa katotohanan at pag-ibig ngayon. Manatiling masigla habang sinisikap ninyong patibayin ang katawan ng Mesiyas. Inaasahan ko ang pagkikita natin sa susunod nating pag-aaral. Shalom Aleichem!